Simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang ng long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado. Baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Iwasan po natin ang mga pagkain na maaaring maging dahilan ng pagbabara. Iwasan din po natin ang tayo ay nagbibilad ng matagal sa initan. Iwasan din natin ang sobrang napapagod tayo at tayo ay dehydrated na. Ang lahat ng ito ay tinatawag na stroke noong araw or brain attack sa ngayon. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. I-try po ninyo at available na ito sa merkado. At syempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuwing tayo ay nalulungkot, isa ang ating mga alagang aso sa mga hayop na may tinatawag na sixth sense, kaya't nararamdaman ito kapag hindi maganda ang ating mood o kailangan ng emotional support ng kanilang fur parents. Kung kaya't, tinawag na rin ang mga ito bilang a man's best friend. Pero sa isang bagong pag-aaral, hindi na lamang sila mingming o bantay ang may kakayahang magbigay ng emotional support sa tao, kung saan madalang pa nga silang pag-usapan. Walang iba kundi ang mga pagong. Ayon sa Lincoln University, ang mga red-footed tortoise na may scientific name na Chelonoidis carbonaria ay may kakayahang makaramdam ng optimism at anxiety, mga emosyon na karaniwang naiuugnay sa mga tao at mammals. Sa isinagawang eksperimento, 15 pagong ang sinuri upang alamin ang kanilang reaksyon sa tinatawag na cognitive bias, isang uri ng test kung paano naapektuhan ng emosyonal na kalagayan ng isang hayop ang kanilang paghatol at paggawa ng desisyon. At base sa resulta, ang mga pagong na lumaki sa mas masigla at stimulating na kapaligiran ay mas nagpapakita ng optimistic na pag-uugali o ika nga nila, mas positibo ang tingin sa mga bagay-bagay. Samantalang ang mga pagong naman na nasa payak na environment ay nagpakita naman ng pagkaaligaga sa tuwing nagkakaroon ng mga bagong stimuli sa kanilang kapaligiran. At fun fact, isa rin ang mga tortoise sa mga itinuturing na longest living animal in the world, kung kaya't ganun na lamang ang kakayahan nilang mag-adapt sa kanilang paligid. Dagdag pa ng pag-aaral, ang panibagong kaalaman daw na ito ay maaaring maging basihan para sa mas maayos na pangangalaga sa mga pagong, lalo na sa mga namamalagi sa bahay bilang pet o sa mga pasyalan tulad naman ng zoo. Ito rin ang nagpapatunay na ang pagpapahalaga sa emosyon ay hindi lamang dapat sa mga tao, kundi sa iba pang buhay na nilalang na posible nating makasalamuha araw-araw. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine R. Pilipinas ang ating oras, 10 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisa hiyas ng radyo, Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan.
Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Linggo, January 18, 2026. Panibagong episode na naman ng inyong paboritong Sunday morning habit. Ang programang wala kayong ibang gagawin kundi makinig at mag-chillax. Dito pa rin po sa Huntahan. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong favorite beshies. Ito po si Wina Pearl Hasoro. At ako naman po si Josa Cruzat. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang umaga, Beshi. Alam mo ngayon, parang gustong-gusto ko yung outfit natin, twinning sa white. Alam mo kasi, gusto natin iparating sa ating viewers na ano yan? For purity tayo ngayong Purity ngayong taon. Diba? Hindi, nagkataon lang to. Alam niyo naman ang aming telepathy. Pero opo, nagkataon lang ho itong pareho kaming naka-whites, di ba? Hindi naman namin ho ito sinasadya. Pero hindi kami hatid ng binyag after. Hindi rin po kami aatid ng kasal or pupunta ng reception after. Dito lang po kami magtatrabaho. At pinag-uusapan natin ang trabaho na banggit ko ang salitang trabaho. Aba, yung mga nagsabi ba dyan noong December 31 na magbabalik alindog na ako sa January. Iba palang trabaho 2026. To. Back to work, pero para sa kanilang body goals. Body goals, diba? Sabi nga, New Year, dapat new build daw ng katawan. Akala ko New Year, New Me. Pwede din. Pwede din naman yun. Pero diba, sabi nila, gusto daw nila sa 2026, healthier, sexier, and wiser. Wiser yun. Bolder, stronger. Lahat na lang may ER. Sinasabi nga natin, dahil dapat fitness body goal ngayong bagong taon, taong 2026. Mamaya tatalakayin natin yan sa mga kababayan natin dyan na sabi nila noong December ay, sa 2026, gusto ko sexy na ako. Gusto ko magbawas ako ng timbang. Ipadala nyo po ang inyong mga mensahe sa aming Facebook at YouTube Live. Anong day na po ba kayo? Di ba sabi nila day 1 or dapat siya day 18 na kasi January 18 na eh. Day 18 na po ba kayo ng calorie deficit or calorie deposit? Ay, nakikita ko eh. Tumatawa-tawa si Don sa labas. Ikaw, Don. Meron niya sarili niyang goal. Pero hindi lang naman na ang dami natin pag-uusapan regarding the topic, Beshi, kung ano bang meaning nito kasi hindi naman lahat ng fitness body goal ay laging pag-ehersisyo lang. Dapat naka-mindset din ang ating utak. At saka syempre, mabibigay tayo ng konting tips kung paano nga ba nila ma-achieve ito or kahit hindi man nila, syempre, agad-agad ma-achieve, abay, masimulan na nila. Pero Beshi, matanong kita, ngayong taong 2026 ba, ano yung mga hindi mo nakakain or lilimitahan mo ng kainin o inumin? As usual, yung aking promise before, soda. Hindi ka na talaga, ilang taon ka na bang hindi umiinom ng soda? Nasa Lucena pa ako noon Nag-start ako nagpunta dito 2024. So baka 2023. 2023. So parang pa 3 years, so 2 to 3 years na ako hindi nagsosoda. Pero soda lang yun pero pag minsan occasionally drinking pa rin, like beers, mga ganyan. Beer, pero yung soda talaga wala, di ba, hindi Beshi? talaga. Alam niyo po ba? Pero ang kape. Pag kami mga ino-order dito tapos may drinks na nakasama like Coke, or what, na kahit anong soda, hindi talaga umiinom si Beshi Josa. Ayaw niya talaga. Pero parang recently nakatry ako nung parang alam mo yung usual, yung fruit siya pero carbonated drink. Yung mga ganyan. Pero lang naman yun. Di naman siguro siya kasing awang ko Kasi iba talaga kasi kapag nag-soft drinks ka nung particular nitong sikat na to, parang feeling mo lumaklak ka na ng mga unhealthy Pero di ba, aminin nyo naman sa hindi, napakasarap dito sa lalamunan. Nakakaano pati refreshing. Siya. Alam mo, one time, kapag baga, ang sarap ng kinakain mo, like nagbabarbecue ka, nagsisisig ka. Sabihin mo, bili ka nga ng ganito. Ako? Parang natitrigger kang bumili. Pero hindi. Malamig na lang na water. Yan, dahil nga kailangan natin ng dyan, ng disiplina. Lang naman yan, disiplina at saka isipin mo na lang na mababawasan ng kahit papaano yung mga unhealthy things na pinapasok mo sa katawan mo. Pero hindi naman ako super conscious sa lahat ng bagay. Like, nagko-coffee pa din naman ako, tapos kumakain pa rin ako ng yung ma-preservative na pagkain. Saka chips, kumakain pa rin naman ng chips. Pa rin naman ako, pero siguro, paunti-unti,
yan. Unti-unti, kahit ito lang siguro matanggal ko sa habit ko, okay na ako dyan. Yan. Diba? Yan ang Ikaw maganda. naman, ano hindi mo inumin nakakainin this year? Ang Sige, hindi ko- kahit starting tomorrow. Ang hindi ko siguro hindi naman sa hindi nakakainin, lilimitahan ko lang Lilimitahan. siguro. Feeling ko yung yung soft drinks. Ang sobrang limitahan hilig, na lang oo, muna. limitahan na lang. Mahilig to. Sobrang hilig ko sa soft drinks, Beshi, Oo. di ba? Feeling Oo, ko yung para sa akin, kanya na lang eh. Yung mga recent mga Feeling ko, di ba, lilimitahan ko siguro muna kasi parang hindi ko pa kayang tanggalin talaga siya sa lifestyle ko. So, siguro limitahan muna hanggang sa totally mawala talaga siya. Totoo naman yun. Unti-unti. Wala namang biglaan na nangyayari. Pero talaga ko nun, talagang nilet go ko na yung soft Nilet go drinks. mo talaga. Tsaka siguro limitahan na rin yung fast food. Diba? Siguro kasi ang mahirap diyan, lalo na kapag wala tayong time medyo luto, ganyan. Kaya talaga hindi natin naiiwasan mag-order sa fast food. Alam mo, meron dito nag-type. Hindi ko alam kung sino to eh. Baka si Don to. Sabi niya, ang mga hindi niya na daw kakainin ngayon, hindi niya na daw kakainin ang kanyang mga salita. Ay, wow. Big word. Sino kaya nagtatype na yung mga Q? Hindi Q nakakainin ng mga salita, Q. Parang may nakalagay Don Carlos. Don Carlos. Ikaw talaga, Don, na. Talaga bang hindi mo nakakainin ang inyong mga salita? Yan, sana naman pati yung mga nangangako dyan. Wag nang ipako. Wag nang ipako. Wag na lang mangako kung hindi naman talaga, Truths. kung sa tingin mo ay kahit papaano or 1% siyang hindi matutupad, wag na lang. Kasi 'di ba, hindi ka lang naman ang nasasaktan. Oo. Nasasaktan mo rin yung taong pinangakuan mo, 'di ba? 'Yun ang mahirap. Diba? Ang hirap magbitiw ng words. Kaya nga sinabi nung nasa prompter, kakainin na lang. Hindi daw niya siya nakakainin. Okay. Sinabi mo yan na January 18, 2026, 10 Don Carlos. a.m. Pero bago natin dakuhan ang ating talakayan ngayong araw, atin munang balikan ang mga malalaking balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Ngayong umaga nga po, natagpuan na ng mga rescuer ang huling nawawalang biktima ng landslide sa landfill sa Barangay Binalio, Cebu City ngayong umaga po ng Linggo. Ayon sa Bureau of Fire Protection Region 7, sa Cebu City Fire Station natagpuan ang bangkay ng huling biktima bandang alas 5:41 ng umaga. Dahil dito umabot na sa 36 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa landslide. Sinabi ng BFP na tapos na ang search, rescue and retrieval operations at wala na silang hinahanap pang nawawalang tao. Pero patuloy naman ang koordinasyon ng mga ahensya para sa post-operation assessment at pagmamanman sa lugar. Samantala sa lagay ng panahon, humina ang Tropical Storm Ada habang mabagal na kumikilos pa Silangan, Hilagang Silangan. Ayon sa DOST Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 135 km silangan, Hilagang Silangan ng Virac, Catanduanes o 395 km silangan po ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 km per hour malapit sa sentro pag bugsong aabot sa 90 km per hour at ang mabagal na kumikilos pa Silangan, Hilagang Silangan. Sa forecast track ng Weather Bureau, inaasahang magkakaroon ng looping motion o liliko ang bagyong Ada sa Silangan ng Luzon dahil sa paglakas ng hanging amihan. Samantala, pinayagan na po ng Toll Regulatory Board ang taas singil ng North Luzon Expressway na kasado sa January 20. Madadagdagan na ang bayad sa toll ng NLEX na itinakda sa mga sumusunod. Sa open system po sa Class 1, 6 pesos ang dagdag habang sa Class 2 naman ay 12 pesos. Sa Class 3 naman ay 16 pesos. Sa closed system naman po sa Class 1, 26 centavos ang dagdag. Sa Class 2, 65 centavos. Sa Class 3 ay 78 centavos. Habang sa Subic tipo naman po ang Class 1 ay may dagdag na 3 pesos. Class 2 ay 6 pesos at Class 3 ay 7 pesos. Sa NLEX end-to-end naman po, ito ay sa Marilao to Mabalacat. Ang dagdag sa Class 1 ay 24 pesos. Sa Class 2 naman ay 60 pesos at 72 pesos naman sa Class 3. Ayon sa NLEX, bahagi ito ng huling tranche ng kinatay na toll fee adjustment buhat pa noong taong 2023.
Samantala, tinawag ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na disinformation ang mga kumakalat online na may pagkakawatak-watak sa hanay ng militar. Ayon sa AFP Public Affairs Office, nakakalat lamang ng pagkalito ang naturang mga social media post hindi lamang para sa publiko kundi maging sa hanay ng kasundaluhan. Iginiit ng AFP na nananatili itong solido at non-partisan. Nakasaad sa ilang post ng umano'y pagkiling ng AFP sa ilang political group at personalidad. Una nang inihayag ng AFP na hindi sila magsasagawa ng loyalty check sa kabila ng withdrawal of support ni Army Colonel Odi Monggao. Itong nakaraang taon, paulit-ulit din kinakaladkad ng mga sundalo sa pagbaliktad sa pamahalaan sa gitna ng flood control scandal. Samantala, hindi magsusori si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Ito ay kahit pa inireklamo ng embahada ng China si Tariela dahil sa kanyang speech na ginamit sa cartoon ni Xi at may banner na "Why China Remains to be Bully". Kiit ni Tariela, pinipigilan lang siya ng Beijing na magsalita. Bahagi ng protesta ng Chinese Embassy ng serye ng World War sa pagitan ng PCG at kanilang Foreign Ministry spokesman dahil pa rin sa pinag-aagawang teritoryo. Taong 2016 ang igawad sa Maynila ang jurisdiksyon sa West Philippine Sea bilang bahagi ng 200 nautical mile exclusive economic zone nito. Ipasasabina ng Department of Justice na Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Kaugnay po yan ng maanomalyang flood control project sa Pilipinas. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, sisimulan na ang preliminary investigation sa kasong plunder laban sa dalawa. Sa parehong news forum, sinabi ni DOJ spokesman Rafael Martinez na higit pa sa flood control projects ng DPWH at Bulacan 1st District Engineering Office ang inaakusahang kinasangkutan ni na Estrada at Revilla. Bukod sa kanila, ilang mga kongresista pa umano ang haharap sa kasong kriminal dahil sa parehong skandal. Samantala, eto na po. Eto na ang inaabangan ng ating mga motorista. Pero umagang-umaga, bad news agad. Bad news po dahil kasado na ang malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito po ay sa Martes, araw po ng Martes, January 20, 2026. Ayon sa oil industry sources, posibleng hanggang 2 piso, 2 pesos po ang taas sa kada litro ng diesel, habang 80 centavos naman hanggang piso sa gasolina. Posible naman pong maglaro sa 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Una nang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na itinutulak ito ng mga pangamba sa posibleng pagtaas ng tensyon sa Iran. Namumuro namang ireklamo sa Korte Suprema ang legal counsel ni Atong Ang na si Attorney Gabriel Villarreal. Kasunod po yan ang pahayag nitong pinayuhan niya ang negosyanteng huwag sumuko kahit may warrant of arrest sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya sa DZRH, tutuluyan nilang sampahan ng manifestation ang naturang abogado. Sinusugan ni Rimulya na kahit para sa kanyang kliyente, dapat itaguyod ni Villarreal ang pagsunod sa rule of law. Sa hiwalay na pahayag, tinawag ng Department of Justice na unethical ang naging pahayag ni Villarreal. Sa atin pong pagbabalik, eto na, pag-uusapan na natin ang mga inaabangan ng ating taong bayan. Aba, may nagko-comment dito sa ating yung Facebook. Yung mga tinatamad pang simulan ng kanilang fitness body goal. Mamaya, i-share mo din sa amin kung ano ba ang iyong fitness body goal niya. Wala, ito na to, subuko na. Okay na yan? Okay na yan. Feeling ko, siguro naman na lang, eat healthier foods. Oo. Feeling ko dapat lahat tayo ganun ang iniisip eh. Ngayong kung wala tayong 2026. time para mag-ehersisyo, para mag-calorie deficit na yan, siguro bantayan na lang natin yung ating mga kinakain. Yan, ang tanong natin dito, bakit nga ba taon-taon may body goal pero taon-taon din parang pareho pa rin ang katawan? Ito ay hindi dahil tamad tayo, kundi minsan mali lang ang ating approach. Mamaya pag-uusapan natin yan sa ating pagbabalik, ang ating oras, 10:26 ng umaga.
Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutukan
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When Buwan na nga ng January, di ba? Pero aminin natin, tuwing January, lahat tayo may fitness body goal. Yes. Gusto nating pumayat. Ako, minsan iniisip ko, parang gusto kong pumayat ng onte. Very light lang. Yung iba naman gustong lumakas, gumanda ang postura, o kaya naman makalakad lang sa hagdan ng hindi hinihingal na para bang may hinahabol na multo, di ba? Pero yung iba, Beshi, gusto mag-gain ng weight. Oo, meron dyan yung iba mga nagji-gym para mag-gain ng weight. Diba? Meron akong kakilalang ganyan. At okay lang po yan kasi ang mahalaga, meron tayong goal. Pero, pag sinabi nga ba natin fitness body goal, aliw nga ba talaga to? Pag sinabi natin fitness body goal, kadalasan ang naiisip agad natin, ito yung abs, payat, may muscle, tapos glow up. Pero sa totoo lang, hindi naman lahat gustong magka six-pack abs. Ikaw ba, Beshi, gusto ba bang magkaroon ng ganito? Ng abs? Oo. Ako hindi. Kasi, alam mo, parang dati, nung mga high school or college pa ako, ang batayan talaga ng tao pagka healthy ka or body goal na yan na tinatawag natin, pagka meron kang abs. Totoo ba? Kahit sa girls? Siguro sa lalaki to. Oo, pero yung sa girls, siguro, ang syempre, kadalasan namang nakikita sa babae, dapat balingkinitan, di ba? Mga ganan. At yung iba naman, gusto lang sumikip sumikip ulit ang pantalon sa tamang paraan. Gusto ko yon yung mga dati kong pantalon, yung mga, ang waistline ko ay 22. Anong taon yan? 2016 challenge. 10 years ago. At yung iba naman, gusto lang makatulog ng maayos at hindi masakit ang likod pagising. Siguro gusto ko rin to. Di ba, meron dyan na pagising pa lang, imbes na new day, new light, ganun. Pero new day, same new sakit, pain. Sakit ng new sakit ulit ng likod. Panibago diba? na naman pala. Imbis na yung nandito lang sa back pain, pati yung medyo sa bandang taas, sumasakit na din, di ba? Pero ang mahalaga kasi dyan, bago mo i-jot down, bago mo isip kung ano yung fitness goal mo, tanungin mo muna, kung para saan ba talaga yung fitness goal mo. Tanong-tanong din pag may time sa ating sarili. Hindi yung decide agad tayo. Gagayahin mo lang, ay, sige yan, maliit ang bewang. Yung isa mamaskol, yung isa may abs. Dapat ganun din ako. Pero malay naman natin, kasama yun, dapat magpaganon talaga sila for their work. Ikaw naman, iba ang linya ng trabaho mo. Iba't iba kasi tayo ng goal sa buhay. Dapat yung fitness goal natin nakaangkla din dun sa parang everyday na ginagawa natin. Meron din dyan yung iba nakita lang sa social media na trend itong gantong style. Gantong papasok sa gym, ganon, no?
Oo. So ako naman, sige, trend pala to, gusto ko din sumali. Pero dapat ang una nating iisipin na para saan ba talaga tong fitness goal ko? Ito ba'y para mas magkaroon ako ng energy sa trabaho? Or yung iba naman, para ba makasabay lang ako sa trend? Or para makasabay ako sa aking anak, pamangkin, or kapamilya, sa friends na everyday nagje-gym o kaya Yung iba naman, nag-workout? para sa sarili nila, okay lang din naman yun. Diba? Kung kasi parang sa tingin mo ay it's time na para i-focus mo naman yung sa sarili mo, yung iyong mga pinagkakaabalahan, why not coconut, diba? Diba? At sinasabi nga natin, kapag malino na ang dahilan mo, mas madali kang makabangon kahit tinatamad ka. Pero kapag yung fitness natin dito, hindi ibig sabihin na nag-exercise ka, ay hindi ka nakakain. Uy, hindi po ganun dapat yun, ha? Ito kasi Hindi yan. yung masakit tanggapin. Kahit mag-workout ka araw-araw, kung ang diet mo ay puro, ito kabaliktaran to nung sinasabi ko, yung iba kasi exercise, tapos at the same time, hindi kumakain. Di ba dapat may nare-receive din tayong protina, Meron, kung ano-anong protein. klaseng Vitamins. yan sa ating katawan. Yung iba naman, pagkatapos mag-exercise afternoon, deserve ko to, sikain ng ice cream, sikain ng ganito. Di ba parang binawi mo pa rin lahat? Oo. Hindi ibig sabihin magugutom ka, ibig sabihin magiging mas matalino ka sa pagkain. Halimbawa, hindi mo kailangan tanggalin ang kanin agad. Di ba napag-usapan natin to with Miss Clarice last year? Yes, oo. Pwede mong bawasan muna. Katulad nung nabanggit mo kanina, parang gusto mo na, ayaw mo na din mag-soft drinks. Pero sa tingin mo, hindi kaya ng katawan nung i-give up talaga siya ng isang bagsakan lang. Maganda talaga yung onti-onti, limitahan ng sarili. Hindi mo kailangang iwan ang milk tea forever. Yes. Yan. Oo. Kung favorite mo Paunti-unti yan, lang. baka pwede once a week na lang o hindi once a day o thrice a week. Yan. Diba? Fitness is not a punishment. Hindi siya nagkasala ka kaya mag-exercise ka. Dapat sustainable din. Yan. Yung kaya mo pa rin gawin kahit tapos na ang January hype. Yung tinatawag nilang January hype. Na January hype ka na ba? Alam mo, may nag-comment dito sa ating YouTube live. Sabi ni Bentong, hindi na kailangang lumabas para maglakad. Pwede naman walk-in place habang nanonood sa dalawang dilag na ito at pahinga ka pag commercial break. Mahabang break ka rin kasi madami daw tayong break. Kuya, heto, may nagreklamo dito. Speaking of break, pili ko kumukuway-kuway na yan. Hindi pa naman siya Maya-maya. kumakaway-kaway dito maya-maya. Okay, maya-maya daw. Pero ito na nga ang susunod nating sasabihin, Beshi. Ang tanong natin dito, ano ba dapat ang mas matimbang? Yung motivation ba or routine? Parang ang hirap. Diba? Ako, pero motivation. For you, motivation. Pero, Beshi, ayon sa ating Akala ko bubuwit. Ayon sa ating pananaliksik, Beshi, sabi nga sa umpisa ganado ka, day 1 to day 3. Ayan. Papawis. Kasi gusto mo pa rin, tapos gusto mo siyang ilantaran sa social media. Yes, may mga nag-story na dyan. Di ba na day 3. Tapos meron pa dyang screenshot kung nakakailang steps ba sila. Yung isa dyan tumatawa sa labas. Yung mga ganon-ganon. Tapos ang caption pa dyan, back at it again. Again. New year, new me. Pero pagdating ng day 10, ayun na. Ayan na ang mga reasons na busy, pagod, biglaan, or next week na lang ulit. Kaya siguro sa tingin ko, feeling ko lang to sa pananaw ko ha, kapag meron tayong fitness body goal, wag din natin biglain. Kasi mauumay ka talaga. Tsaka parang mauubos ka agad yung energy mo. Truth. Kung day 1 pa lang binuhos mo na kaagad. Oo, diba? Todo-todo ka na. Although, alam ko talaga hindi dapat itodo. Kung hindi mo alam kung ano ba dapat ang routine nitong fitness goal mo, siguro mas maganda magtanong ka na lang. Truths. Or mag-research or sa gym coach, 'di ba? Pumunta ka ng gym. Hindi naman ko sinabi na mag-avail ka kagad ng kanilang gym subscription. Wala namang pong masamang magtanong. Ang pangit lang ay kapag ganado ka ng day 1 tapos pagdating ng day 10,
tapos. Tapos na. Pero alam niyo po ba, minsan normal din naman maisip yan. Pero hindi kasi nga hindi araw-araw motivated ka. Pero hindi yan rason para mag-stop ka sa gusto mo, 'di ba? Kaya ang kailangan mo hindi motivation kundi routine. 'Di ba? So mali pala ang mga inesep-esep. Mas matimbang beshi ang routine. Kasi nga routine mo na siya everyday nandiyan na siya sa iyo. Oh, ako ayun, kasi, kumakaway. Ako kasi, di ba tinigil ko ang soft drinks. Iniisip ko lang lagi, parang motivation ko lang na siya. Siguro iba-iba din sa iba't ibang tao. Tapos naging routine mo na siya, beshi. Nung umpisa motivation, tapos naging motivation and routine dapat. Okay, diba? dapat umpisa may motivation ka, tapos gawin mo na siyang everyday routine mo. Kahit sabi dito, kahit 20 minutes lang per day, pwede na yan. Kahit home workout lang, yung sinabi nga ni Bentong kanina na walk-in place lang daw. Lakad-lakad ka lang dyan habang nakikinig sa amin, nanonood. Diba? Okay na yan. Kahit lakad-lakad lang sa umaga, ang importante may galaw. Kasi ang katawan ni hindi naghahanap ng perpektong routine, hinahanap niya yung inuulit-ulit. Diba nga, ang kasabihan, galaw-galaw, baka ma-stroke. Yan. Diba? At syempre, yung galaw-galaw na natin, one step at a time lang. Paunti-unti lang. For sure naman, ma-achieve naman natin yung gusto nating katawan eh. Diba? Paano pa nagkaroon tayo ng body goal kung hindi natin ma-achieve. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan pa rin natin itong ano nga ba ang dapat nating gawin para ma-achieve ang ating body goal. At syempre, raratsadahan din natin ang mga nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Andyan si Ma'am Teresita Atienza. At syempre, nagko-comment din si Melvin Letrodo. Mamaya po, babasahin natin yan. Ang ating oras, 10:42 ng umaga. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV, RH. Uy, 12 minutes na lang po bago mag alas 11 ng umaga na napahapyawan natin kanina yung mga pagkain. Yung mga ano ba natin dyan, mga nakikinig at nanonood, ano po ba ang iyong lunch today? Kala ko naman, tinatanong mo yung mga nakikinig sa atin kung nakapag-isip-isip na ba sila kung gusto nila magkaroon ng fitness body goal. Oo naman, syempre. Siguro kaya hanggang ngayon nakikinig at nanonood sila sa atin. Kasi desidido din silang magkaroon ng fitness body goal. Pero dahil nga ito na nga na pag-uusapan natin, ang isa pa nga dapat nating isipin ay hindi natin kailangan ikumpara ang ating sarili sa iba. Oo, totoo yan. Dahil isa sa pinakamalaking kalaban natin ng fitness goal ay ang social media. Kasi, di ba, panay scroll tayo, nakikita natin doon yung after 1 month, may transformation Hindi na. natin alam kung totoo ba yan. Baka naman nagpa-liposuction yan, di ba? Oo, di ba? Tapos ang iniisip mo naman, hala, 1 buwan na rin ako, pero parang wala pa rin nangyari. Baka yung walang sa iba, pagbabago. May kasamang siyensya. Siyensya? Oh, diba? Science! Paano? Nagpalayo po, something like that, diba? Pero ang kailangan po nating tandaan, iba-iba tayo ng katawan, iba-iba tayo ng oras, stress at responsibilidad. Hindi ka late. Ano ka ba? Hindi ka late, hindi ka rin talo. Dahil nasa sarili mong timeline ka. Yes. Hantay-antay lang tayo. For sure naman may magbabago dyan. Ang mahalaga, ang tanong natin na mahalaga talaga sa atin. Ay, ano? Mas gumaganda o mas gumagalaw ba ako ngayon kaysa sa last year? Siguro i-compare mo na lang yung sarili mo from last year sa gagawin mo ngayon. Kung mahilig ka magkumpara, sa sarili mo na lang din. Para makikita mo doon, para ano mo siya, magiging motivation mo din siya. Kung na-disappoint ka doon sa last year na sarili mo, parang gawin mo siyang lakas, di ba, for this year. Huwag kang makipagkumpara sa iba yung mga sexy na talaga online, di ba? Diba?
kung ang sagot mo doon sa tanong natin na mas gumagalaw ka ngayong taon kaysa sa last year, aba, panalo ka pa rin. Kasi nga, kahit papano, merong movement. May pagbabago yan. Siguro hindi mo lang nafe-feel dahil isang buwan pa nga lang. Pero darating din yung yung araw, mga 2 buwan, 3 buwan. Basta tiwala ka lang sa sarili mo, 'di ba? Huwag ka nga mawawala ng pag-asa na ma-achieve mo itong body goal na gusto mo. At saka isipin mo na lang, hanggat iniisip mo siyang gusto mong gawin para sa sarili mo, okay na din yun. Kasi lagi mong iniisip na maging, ang tawag dito, mas maging malusog ka ngayong taon, di ba? Yun yung maganda doon yung kahit hindi mo siya natatapos sa taon-taon na lang na lagi mo siyang iniisip, ang mahalaga, iniisip mo pa rin siya, goal mo pa rin siya. Alam mo, maganda ding isipin, Beshi, yung ngayong taon, mas kakain ako ng gulay. Ayan, diba? Kasi last year, mga bilang ko lang sa daliri ko kung ilang beses ako kumain ng gulay, mga ganun-ganon. Pero ngayong taon, isasama ko na ang aking paa. Saan? Ang daliri sa akin pa. Sa pagbibilang? Sa pagbibilang. Okay. Kung nakailang gulay ka ba? Kung nakailang gulay na ako ngayong taon. Mga ganun-ganon ba? Alam mo, sabay sasama yung paa mo eh. Uy, hindi. Diba? Yun nga, sabi ni Bentong, walang instant. Ang meron lang daw, 3-in-1 coffee. Kala ko may instant, pero sa noodles. Ay, pwede yun. Okay, sa kasunod na segment na Go, tayo. Beshi. Fitness is not just about the body. Tama naman talaga. Kasi, paano mo ma-achieve yung physical fitness na hinahangad mo kung hindi naman malusog ang iyong pag-iisip? Ang pinaka-underrated benefit ng fitness, mental health. Diba? Kapag alam mo kasi way of pagkakalma din ng sarili yan, di ba? Hindi lang naman pangangatawan mo physically ang parang naka-calm nitong gagawin mo kung ano man yung gagawin mo, kung mag-exercise ka ba, o mag-jog ka, o mag-run ka, o mag-swim ka. Hindi lang naman katawan ang nakikinabang doon, kundi ang iyong pag-iisip. Yung pagod na galing sa workout, ibang-iba sa pagod na galing sa stress. Di ba nakakatanggal din ng stress yung pag-exercise? Mas klaro ang isip, mas maayos ang tulog, syempre, calmer ka. Hindi lang to para sa katawan mo, sa salamin, pag tinitingnan mo yung sarili mo, di ba, parang ang fresh din ang mukha mo. Oo, parang wala man lang. Para to sa sarili mong pakiramdam, araw-araw. Yun na lang isipin mo, kung medyo mabagal ang resulta sa iyo physically, isipin mo na lang kung napapakalma ka ba nitong pagsiswim mo, napapakalma ka ba nitong pag-jog mo, nitong pagtakbo mo. Ano na din yan, one step to the goal. Oo, dahil nga sabi ay mental health is just as important as your physical health. Tumpak, ganun. Maraming salamat, Don Carlos! Pero eto na nga, Beshi. Ngayong bagong taon, ito dapat ang ating tatandaan. Dapat mag-set tayo ng realistic goal, hindi pang movie. Movie montage na parang... Totoo yan. Ako, alam mo, mahilig ako manood ng movie. Tapos mahilig din ako mag-isip na what if ganan yung gawin ko. As a person na mahilig din mag-Pinterest. Alam mo yung yung nagsiset ka dun, di ba? Meron ka dong folder for your fitness goal, meron ka dong folder for your favorite foods. So, maiinggit at maiinggit ka talaga kasi Ito na yung kanina pa natin binabanggit, Beshi, na simulan natin sa maliliit. Huwag nating biglain ang ating sarili. Kasi nga, pag binigla natin ang ating sarili, dito na yung nagdadalawang isip ka na ipagpapatuloy ko pa ba to? Oo. Diba? Tsaka kapag biglaan, hindi lang may exhaust din yung katawan mo kapag binigla mo, diba? Tapos nandun din yung mauumay ka. Truths. At syempre, isa pang importante, huwag tayong sumabay sa uso. Piliin natin kung ano yung gusto natin, kung ano yung kaya ng ating katawan, ano bang kaya ng ating exercise, isipan. ginagaya mo yung exercise nung iba, ay ang exercise pala nila para magkaroon ng puwet. Ay may puwet ka na. Diba? Baka iba kasi exercise, iba-iba tayo ng katawan, iba din ang dapat exercise kung ano man yung goal natin sa buhay. Diba? Baka yung ine-exercise mo pang muscle, hindi mo pala gusto yon. Gusto mo pala maliit na bewang. Diba? At ito, Beshi, kung gusto nga natin ng maayos na katawan, syempre kasama sa fitness, itong ayusin natin ang tulog at kain. Ano ba yung kumakain pa rin tayo ng chichirya, lakas-lakas pa rin natin kumain ng chichirya.
uminom ng soft drinks, pero nagjo-gym tayo. Puyat Wala pa rin ka. yun. Isa Oo, din, puyat ka. O, diba? Wala pa rin silbi yun, diba? Dapat balance. Kung gusto nating pumayat, gusto nating tumaba, gusto nating pumayat, gusto nating ma-achieve ang ating body goal, dapat ayusin natin ang ating tulog at ang ating kain. Alam mo yung parang i-condition mo muna siya. So kung palpak ka na, kung ligwa ka na kagad at dahil puyat ka, better lang next time. Next year ulit. 2027. Uy, grabe kayo, 11 months pa. Pwede kayo, hindi naman natin sinasabi na mag-start sila ngayong January eh. Kahit anong buwan ka ng 2026 ka mag-start, kahit December pa yan eh. Pwedeng-pwede yan. At eto na nga, ang ating huling tip ay maging mabait sa sarili. Tama. Diba? Ito yung minsan, diba, siguro sinasabi natin sa sarili natin na hindi na ako kakain ng ganito, ganyan. Pero hindi rin naman na kalabisan yung kumain ka ng ganon. Hindi din masama nga mag-crave. Oo, diba? Deserve mo naman yan kahit papano. Pero, ano nga yung tinatawag nung iba, yung kapag nagda-diet ka tapos bigla kang kinain mo yung cravings mo, meron sila cheat day. Yan. Pwede din naman mag-cheat day oo, dyan. pwede ka naman mag-cheat Pero day. mag-cheat day twice araw-araw. a week. Twice a week. Ay, twice a week? Pwede naman. Pwede twice a week or once a week. Ganun, Pwede. diba? Hindi naman yan masama. Wag mong pagdamutan yung sarili mo, mamaya bumagsak ang katawan mo. Truths. Basta ang importante, stick ka pa rin sa yung goal. Yes. Sinasabi natin, walang perfect body, pero may mas healthy, mas malakas, at mas masayang version ng sarili mo kung magsisimula ka. Diba? Yung iba, diba, ang target summer body kasi pa summer na. Oo nga. Pwede din naman yun. Kaya mo yan. Go, girl. Lalo na sa mga gusto magsuot ng two-piece, one-piece, swimwear. Yan. Diba yung iba kasi one-piece carry ba eh, matatago pa ng antaba eh. Yung iba kapag summer body gusto talaga nila two-piece. Two-piece. Ito na ho ang inyong sign. Kami na po ang nagsasabi sa inyong simulan nyo na itong gusto nyong body goal. Meron pa kayong 11 months para ma-achieve yan. Or kung hindi man ma-achieve, masimulan lang yan. At i-continue next year. Pwede naman yan. Nabanggit mo ka kanina, iba-iba tayo ng timeline. Diba? Hindi mo kailangan mag-start ng bongga. Kailangan mo lang mag-start. Kailangan mo lang talagang magsimula. It takes courage to start a new one. Good luck sa fitness journey natin ngayong taong 2026 at tandaan, kahit pawis lang ang progress today, progress pa rin yan. Tama, 2 minutes na lang, Beshi. Baka may gusto kang batiin. O, ikaw muna, Beshi. Makulong, nakatago dito ang YouTube. Ay, nakatago ba ang YouTube? Naka-off. Alam mo, Beshi, gustuhin ko mang basahin itong mga nagko-comment sa atin. Ang dami kasi nilang sinasabi. Pero, banggitin mo na lang kung sino-sino sila. Magandang umaga na lang po syempre kay Ma'am Teresita Atienza. Magandang umaga din kay Bentong na kanina pa natin binabanggit. Syempre kay Melvin Letrodo. Magandang umaga. At magandang umaga din po kay Sinesaya. Magandang umaga dito naman. Ako nakatutok sa ating Facebook Live. Nakikinig at nanonood ang aking Mother at Father Earth, Mavic at Rufi. Ganon din kay Ramon Abadillo, kay Beshi, Kyle Hendricks. Oo, kanina nag-comment siya. Hi, Kyle. Kay Alvin De Torres, ni avid fan ng DZRH. Kay Mama Florence Regalo. At syempre kay Jericho Ferrer. Magandang umaga. Kay Ronald Tumbaga. Gayon din sa iyo. Happy Sunday morning po. Yeah. Of course, sa family ko dyan sa Lucena City, ang aking mga kapatid, Aubrey and Joy, at aking mga pamangkin, Rap, Ellie, Arnie, and Atara. At syempre, babatiin ko rin ang aking pamilya dyan sa Sorsogon, kay Mama Gina, Papa Edwin. Kamusta sila? Diba? Okay Drop naman. them si Ada doon. Maulan na. Okay. Pero okay naman sila doon. Yan, kay Mama Gina, Papa Edwin, at sa aking mga kapatid at pamangkin dyan sa Sorsogon. Hello, magandang umaga. At syempre, babatiin ko na rin ang happy Ayan birthday. Birthday ng ate ko ngayon. Happy birthday, Ate Abi. Ngayon mismong araw. Happy birthday. At syempre, yung mga kapamilya ko may birthday ngayong buwan ng January. Busy sa inyo doon magluto ngayon. Hindi naman. Eto na, sa ulado ko na Beshi. Sige na, birthday ng kapatid mo. Ng aking mga kapatid at iba pang pamilya. January 7, birthday ng aking pinsan si Mai. January 25, ang aking pinsan ulit na si Gab. Ngayong araw naman, birthday ng aking ate, si Ate Abi.
At sa January 29 naman, birthday ng aking tita, si Mami Jeline. At January 30, birthday ng aking kuya, si Kuya Joem, Kuya Win. Happy birthday po sa inyong lahat. At dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na chikahan. Dito pa rin po sa inyong paboritong Sunday morning habit, ang programang Huntahan. Syempre, nakasama nyo ang inyong favorite peshies. Ito po si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po si Josa Cruzat. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang ating oras, eksakto alas 11 ng umaga. Hindi lang sa Mega Manila. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try